Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Muli po ay itutuloy po natin ang topic po natin ngayong isang buong linggo. Ito po ay yung pride doesn't always look like arrogant. Sometimes, it looks like this. Pride ay hindi lang makikita minsan sa pagiging mayabang. Ito po ay minsan ay nakatago sa mga asal natin o mga nagagawa natin na mukha pong normal lang. Pero ito po pala ay tinatawag na pride. Pride ay hindi lang makikita sa panlabas na kayabangan, kundi sa puso na ayaw magpakumbaba. At minsan, ang pride po ay hindi lang halata sa pagiging mayabang mo. Kung hindi, ito minsan po ay tahimik lang, pero mapanlin lang. Pride doesn't always look like arrogant. Sometimes it looks like this. So, pagpatuloy po natin, naibigay na po ng mga kapasuran natin yung mula po sa number 1 hanggang sa number 6. So, ngayon pong hapon, ang pag-aaralan po natin ay yung number 7, number 8, at number 9. Pride doesn't always look like arrogant. Sometimes it looks like this. Number 7 po is refusing advice. Not wanting to listen because you believe you already know best. Dito po sa Proverbs 11 verse 2. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Pagka dumating ang kapalaluan, dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. Ang pride po dito ay hindi yung mayabang, kundi yung sarado ang isip. Refusing to listen. Ayaw niyang makinig sa advice sa kanya. Ang gusto lang niyang pakinggan ay yung sarili niya. At lagi niyang iniisip na ito yung best para sa akin. Iniisip natin na alam na natin ang bagay na ito. Kaya hindi na tayo nakikinig kahit may mga gustong mag-advise at tumulong sa atin para sa mas ikabubuti po natin. Ayaw makinig dahil feeling natin sapat na ang alam natin. So hindi po makikita na yung pride dito na ay mayabang, na po, yung physical na kayabangan. Kundi ang sabi niya dito ay yung ayaw mo nang makinig. Ikaw ay nagre-refuse na pakinggan o makinig sa mga advice, lalo na po ng mga leader po natin. Lagi po natin tatandaan na may tinalaga po ang Lord sa atin na leader, na siya po ang mag-a-advise sa atin para tayo po ay mas makabuti at mas malakaran po natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Yung pride po dito ay yung hindi ka na tumatanggap ng correction. Kaya nawawala ang pagkakataon na mas matuto pa tayo at mas lumago pa tayo. Sarado na po yung isip natin sa mga advices. Ayaw na po natin pakinggan. So sabi niya po dito, ito po ay uri ng pride o kayabangan. Wisdom comes from listening. Pride blocks growth. So sa pakikinig po natin, nagkakaroon po tayo ng wisdom, karunungan. Pero kapag hindi na po tayo nakikinig, hindi po tayo lalago. So ito po ay kayabangan. Pride says, I already know. Humility says, teach me. So nandun po yung laging, sige po, handa akong matuto. Pero kapag po ayaw mo nang makinig, pakiramdam mo at alam mo na, ay, alam ko na lahat. Hindi ko na kailangang malaman pa yan. Alam ko na lahat. Sabi niya po dito, ito ang pride. Dito po sa Kawikaan 12 verse 15, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang nakikinig sa payo ay pantas. So dito po pinapakita na may karunungang makukuha ang mga taong marunong magpakumbaba. Pero kapag po nagiging mayabang, sabi niya po dito, nandun po yung kapahamakan. At minsan,
Ang pride po ay hindi yung yabang, kundi yung ayaw mo nang matuto. Ayaw mo nang makinig. At tingin mo, laging tama yung nilalakaran mo. Tama yung gusto mo. At ito yung mas makakabuti sa iyo. Ano po? So sabi niya dito, pride doesn't look arrogant. Sometimes it look like refusing advice or refusing to listen. Sabi po dito, I know better. So ito po ay uri ng kayabangan. Alam ko na yan. I know better. So yun po yung number 7. So yung pride ay doesn't look, sometimes ito po ay dahil sa ayaw mong makinig. Ayaw mong pakinggan yung advice. So hindi siya laging yabang, kundi natatago po siya sa katangian na ayaw kitang pakinggan, ayaw ko nang makinig. Ito ang mas makakabuti sa akin. Sarado na ang isip sa mga advice. So yan po yung number 7. Proceed po tayo sa number 8. Pride doesn't always look arrogant. Sometimes, it looks like needing to always be right, arguing constantly to prove your point. Dito po sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction. Ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Ang pride po dito ay yung gusto mo laging tama ka. Kaya po hindi natin makikita dito yung, ay mayabang yan, yung pride. Pero yung pride dito ay yung tinatago niya sa, dapat manalo ako sa pagtatalong ito. Dapat manalo ako sa usapang ito. Dapat ako ang tama. Hindi po sa kanya mahalaga yung payapang usapan, kundi ang mahalaga po sa kanya, ako dapat ang tama. Pero sinasabi po sa Proverbs 16 verse 18, ang pagmamataas ay nauuwi sa pagbagsak kapag pinipilit mong ikaw ay laging tama. So dapat po, lagi nating iisipin na kung ipupush ko ba na maging tama ako, ay makakabuti ba ito? Kung ipupush ko ba na ako ay maging tama sa usaping ito, makakabuti ba ito? Hindi po dapat na lagi tayo, ako dapat tama. Dapat ako ang manalo. Sabi niya po dito, ang tunay na karunungan ay marunong magpakumbaba at umaamin kapag mali. So dapat nandun po tayo na maging aware tayo na isa pala sa pride ay yung, hindi lang yung mayabang ka, kundi yung dapat tama ako. Dapat sa usaping ito, dapat ako ang laging tama. Ikaw lagi ang tama. Pero sabi niya po dito, dapat ang isang tao na mapagpakumbaba, marunong siya na i-check, tignan kung makakasama na ba yung pagpupumilit niya na maging tama. Pride ay nakikipagtalo ka hanggang sa manalo ka. Pero ang humility, nakikinig ka para maunawaan mo yung sitwasyon. Ang pride po ay yung ako. Ako ang tama, ako dapat ang tama, ako lagi ang tama. Dito po sa Kawikaan 18 verse 2, ang mangmang ay walang kalugaran sa pag-unawa, kundi sa pagpapahayag lamang ng kanyang sariling isipan. Ang tunay na karunungan ay hindi lang sa pagsasalita, kundi sa pakikinig at pag-unawa sa iba. Ang kababaang loob at mahinahong puso ay nagdadala ng kapayapaan, hindi ang pakikipagtalo para lang manalo. You don't always have to be right. Sometimes it's better to be kind. Ulitin ko po, you don't always have to be right. Sometimes it's better to be kind. Pride doesn't always look arrogant. Sometimes it looks like needing to be right. I must be right. I must be right. So, ang pride po ay hindi makita sa mayabang lang. Kundi sabi niya po dito, dapat lagi akong tama. I must be right. Sabi niya po dito, hindi lagi sa oras ay dapat manalo ka. Sometimes, kailangan
or better na maging kind ka kesa maging right ka. Ayun po. So, yan po yung number 9. So, kailangan maging aware po tayo kung yung laban ba ay dapat maging tama ka or dapat maging kind ka. So, dito po tayo sa number 9. Number 9 po, pride doesn't always look arrogant. Sometimes it looks like judging people's heart. Assuming you know someone's motives or spiritual condition. Dito po sa 1 Samuel 16, verse 7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad na pagtingin ng tao na nakatingin sa panlabas ng anyo, ngunit si Yahweh ay tumitingin sa puso ng tao. Ang pride po dito ay hindi yung mayabang ka, kundi yung hinuhusgahan mo ang puso ng iba. Akala mo, alam mo ang laman ng puso ng tao, hinuhusgahan mo base sa nakikita mo, pero hindi mo naman alam ang buong kwento. Ang Diyos lang ang nakakakita ng puso kapag hinuhusgahan natin ang iba base sa nakikita natin. Nagiging mapagmataas po tayo at hindi natin namamalayan na tayo po pala ay napapahamak na. You see, action. Nakikita po natin ay yung action lang, yung mga physical. Pero God sees the heart. Nakikita po ng Diyos yung puso ng tao. Ang tao, ang nakikita ay yung physical, yung action ng taong iyon. Pero ang Diyos po ang nakikita ay yung puso ng taong iyon. Kaya nga po, hindi tayo pwedeng mag-judge. At yung pag-judge po natin ng iba, tao, ay ito po pala ay uri ng pride. So, di ba, hindi po tayo aware na ito po pala ay pride, yung nagja-judge ka agad, mabilis kang mag-judge dun sa isang tao na hindi mo naman alam talaga kung yung laman ng puso niya. Hindi mo naman alam talaga yung totoong nangyari o yung buong kwento. So, wag po tayo mabilis mag-judge. Kasi sabi niya nga po dito, ang Diyos lang ang nakakaalam ng totoong pangyayari or laman ng puso ng taong ginajudge po natin. So much better po na hindi po tayo madaling humusga ng tao. Dito po sa Jeremiah 17, verse 10, akong Panginoon ang sumasaliksik ng puso, sumusubok sa isipan upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanilang mga gawa. So dito po, makikita po natin na hindi po talaga nakatingin ang Lord dun sa mga action, kundi sa bawat puso. At makikita din po natin dito po sa, di ba po sa Samuel 16 verse 7, kwento po to ni David. At yung propeta na pipili ng hari ay nakatingin sa itsura, sa taas. Pero ang Diyos po ay hindi po nakatingin sa itsura o taas ng tao para piliin niya, kundi nakatingin siya sa puso. Kaya bagamat po si David ay hindi mukhang hari, pero siya pa rin po ang pinili ng Diyos. Kasi hindi nga po nakatingin ng Lord sa itsura, kundi nakatingin siya sa puso ng tao. At nakita niya po yung puso ni David, kaya napili si David. So kaya nga po mga kapatid, nire-remind po tayo sa pinag-aaralan po natin ngayong linggo na ang pride po ay hindi lang yung sayapang, kundi yung pagiging judgmental po natin. So, maganda po na i-check po natin yung bawat action po natin patungkol po sa panghusga, sapagkat ang sabi niya nga po dito, ang tao po ang nakikita niya ay physical, pero ang Diyos po ang nakikita po niya ay yung puso po ng tao. Pride doesn't always look arrogant. Sometimes, it looks like judging people's heart. Pride is not always like arrogant. Pero sabi niya po dito, yung pride ay pwede yung I can judge. Pwede kitang i-judge. Magiging judgmental ako. So ito po pala ay uri ng pagiging pride. So reminder po sa bawat isa sa atin, dito po sa mga napag-aralan natin mula sa number 1 hanggang dito po sa number 9, na ito po yung mga uri ng pride na akala natin ay normal lang na action,
pero ito po pala ay pride. At hindi po tayo nagiging aware, pero ito po pala ay kayabangan. So pride doesn't always look arrogant. Sometimes it look like 7 po, refusing advice or refusing to listen. Number 2 po, needing to be right. So number 8, needing to be right. Number 9 po, judging people's heart. So ito po yung mga patagong pride na dapat po maging aware po tayo. So close ko po sa isang illustration po na ito. Yan. So, nakikita nyo po ba? Sabi niya dyan, danger, high pride, arrogant. So, nandun po yung word na danger. No, pag alam naman po natin yung word na danger, di ba po? At marami po sa Biblia na niremind tayo ng Lord kung gaano ka-dangerous. Ano po ang pagiging mayabang or mataas. Sabi niya po dito, pride is dangerous not because it is loud, but because it feels right. So, yan po dito, parang tama, parang okay pero hindi po pala. So, hindi rin natin mapapansin na may pride na tayo. At hindi natin mapapansin na maglilid na po pala ito sa kapamakan. So, nandun po yung warning ng Diyos na dapat ma-alarma tayo patungkol sa pride. Kasi akala natin simpleng word, akala natin sayabang lang, pero hindi natin alam, ito po pala ay napapalooban ay yung mga nabanggit po natin na asal or action na nagagawa natin na hindi po natin napapansin na ito po pala ay pride. So ulitin ko po, pride is dangerous not because it is loud, but because it feels right. Akala natin okay lang, pero ito po pala ay form ng pagyayabang or pride. Dito po sa James 4 verse 6, sabi niya po, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So always lang po tayo maging humble at hayaan po natin na patuloy tayong tulungan ng Diyos na supilin kung ano yung pride na meron tayo at patuloy na maging mapagpakumbaba lang sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. So yun lang po, nawa po ay may natutunan po tayo. God bless po sa bawat isa, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin. Lord, salamat sa pagtuturo mo sa amin patungkol sa pride. Lord, tulungan mo kami Panginoon na hindi maging mayabang, hindi mapuno ng pride, kundi mapuno kami ng magpapakumbaba sa iyong harapan at sa mga tao. Salamat Panginoon, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, maraming salamat po sa bawat isa. God bless po. See you po sa camping.